Mag-start na tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig, naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sa totoo lang po, ang dami po ngayon na-expose sa tulong po ni Congressman Herrera, no? Marami pong na-expose si Congressman Herrera diyan po sa budget, nawawalang savings. Yung si Brosas naman po, saan napunta talaga yung mga supposedly libo-libong proyekto? Bakit may baha pa rin? Bilyon-bilyon, daan-bilyon po. Hindi po simpleng bilyon ito, no? Daan-daang bilyon yung hinahanap ni Herrera na mga savings. Saan napunta yan? Daang bilyon po itong pinag-uusapan na flood control program. Asan yung flood control projects? Tapos po, meron pa po itong mga pinagkukuha, no? Bawat departamento pala ay kinunan ng para dyan sa unprogram, para po ponduhan yung mga unprogram na projects, no? Daan-daan bilyon po yan. Yan po dapat ang pinag-aabalahan kung gusto ninyo sa Kongreso na magkaroon ng silbi, yung daan-daang bilyon na to. At higit sa lahat, no? Ito po ang pinakamalupit sa lahat eh. Ang pinakamalaking anomalya ay yung pagmumukha ni Kimbo. Kimbo medyo nagpepreno ka, Kimbo. Wala ka. Hindi yata siya miyembro nung committee ni Chua eh. Pero ang pinagkakaabalahan po ng mga congressman ay maghagilap ng maikakaso for impeachment kay BP Sara. Malabong-malabo po, paulit-ulit na po eh. Kung hindi nyo tinatalakay halos araw-araw, hindi namin mabibisto na wala talaga kayong kakaso-kaso kay BP Sara. Dinadamay nyo pa yung COA, paulit-ulit na lang din naman yung sinasabi ng COA. Yung simpleng tao nauunawaan po eh. Wala kayong binibintang na ninakaw si BP Sara. Ano ang sigurado tayong binibintang nila? Bratinela. Bakit daw naging Bratinela? Kasi ayaw sumagot. Yung attitude niya, kung makatingin. Yung kala mo, mag-isa lang pero merong mga gwardiya na napakaraming gwardiya sa labas. Bratinela kasi ayaw sumagot. Sumasagot po. Saan nyo nakuha yung Siminet? Kung hindi sumagot. Umaattend po ng Kongreso. Ano yun? Hologram? AI lang ba yung nakikita natin? 2 beses na nagpakita dyan sa inyo. 2 beses rin kayong wala nagawa. Nakaka 3-0 na kayo. Sumasagot ba? Sumasagot. Doon nga yung sagot na Siminet eh. Siminet-like, but I'm answering. Hindi po si BP Sara ang problema. Ayan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay. Alam nyo, ito katotohanan na. Hindi po si BP Sara ang problema ng Pilipinas. Sinabi na po ni BP Sara yan, ang problema ng Pilipinas, kagutuman, kahirapan, taas ng presyo, dami na magnanakaw sa gobyerno, sangkatutak ang buhaya, kontrolado ni Ko at ni Martin ang budget ng Pilipinas. At siyempre, ang pinakamalaking anomalya, yung pagmumukha ni Kimbo. Sa totoo lang po, yan ang mga hinaharap natin problema. No?
bakit kayo nakatutok na mapatanggal sa pwesto si VP Sara? Bakit kayo nakatutok na pasamain si VP Sara para hindi siya maboto sa 2028? Saan ba lumabas yung bratanela na yan? Kasi ayaw sumunod sa script nyo. Di ba? Ano ba talaga binibintang nyo kay VP Sara? May bintang ba kayong pagnanakaw? Lagi lang naman, di ba? Nung una, saan mo dinila yung 125? Kayo na nakatuklas, may pinagdalhan. Pambayad sa reward sa mga nagtuturo kung sino yung mga NPA. Yun yung reward di ba? Ayaw nyo nun. Ayaw nyong ituro yung mga mga kalaban ng pamahalaan. Ayun po yung yung ng COA na hindi naman karapat-dapat binigay sa inyo ng COA. May mga nakikita po na pagmumukha ni Kim. Yun po yung mga target nila no? Ito isa-isayin natin Ano po yung, para maliwanagan lang po kayo kasi lahat yan yung sinasabi nila ngayon Bagong new word for today. Bakit po? Bistado na sila sa Bistado na sila sa notice of disallowance. Saan po sila nabisto? Binisto sila ni Ted Filon. Bakit? Kung totoo kayo na kaya nyo niimbestigahan, gustong imbestigahan, gustong isalang sa Kongreso, gustong busisin yung budget ng Office of the Vice President dahil sa notice of disallowance, no? Saan kayo nabisto? Bakit yung ibang notice of disallowance mas malalaki pa kaysa sa notice of disallowance, bilyon-bilyon halaga, hindi nyo sinasalang sa Kongreso? Ano sabi ni Ted Filon? Mas malaki ang disallowance ng Department of Agriculture. Ay, sino nga pala yung dating Department of Agriculture? Sa President Marcos. Siya yung dating secretary. May mga disallowance. Ano pa po? Di ba? Department of Transportation. Meron din si Bautista. Meron din. Ano pa po? Department of Public Works, pinakamalaki pong disallowance. Bilyon-bilyon ang disallowance. Bakit hindi po isalang sa Kongreso? Bakit hindi po imbestigahan yung disallowance nila? Bakit mo imbestigahan? Secretary ba niyan si Sara Duterte? Hindi. Bakit namin iimbestigahan? Nakatutok lang kami kay Sara Duterte. Di ba? Disallowance lang ni Sara Duterte. Parang ang sama-sama po ba ng disallowance? Hindi po. Ito po ay normalidad. Tinanong nyo, napahiya tuloy kayo. Akala nyo, ang sasagutin nila, akala ni Swansing, si Swansing ang nagtanong. Ang isasagot ng COA kahapon, kaya disallowance yan kasi mga mali-mali, etc. Bakit daw disallowance? Ito, ang linaw Paiikutin nyo ng paiikutin. Ano sabi ng COA? Huwag nyo na kalimutan nyo na yung mga gurgurin-gurgurin. Paikutin lang ng paikutin. Ano po sabi ng COA? Hinahana ang kulang na lang nila, report. Dahil pinasa sa amin yung original. Hindi napasahan yung iba. Alangan naman COA magpasa sa 4 po ang dapat pinagpapasahan ng confidential fund. Report. Hindi po kasama yung Kongreso Pero dahil mapagmarunong sila, tanong, napag-uusapan yung confidential fund, Office of the Vice President lang ba yung may confidential fund? Hindi. Marami. Pero bakit po Office of the Vice President lang? Hindi pala. Tama. Ang sinasalang yung confidential fund. Office of the Vice President lang ang pinuno si Sara Duterte. Kung DND si Sara Duterte, nakasalang din yan. Kung siya po ay AFP, nakasalang din yan. Kung siya po ay DILG,
Ibig sabihin, may confidential fund din yung DILG, DN. Kaya pala dapat may confidential fund. Tama. Hindi nila isasalang. Bakit? Sara Duterte ba yung mga pinuno nun? Hindi naman pala eh. Sara Duterte lang tayo. Exclusive. Exclusive. Nagtataka kayo, di ba? Ang ibig sabihin po ba ng notice of disallowance na ipinangangalandakan nila na misuse of funds kung ano-ano, no? Kala mo. Bakit hindi nyo po sabihin ninakaw ni BP Sara? Kasi sabi ng COA hindi ninakaw. Sino po mas kapanipaniwala? Si COA o itong mga House of Crocs? COA syempre. So ibig sabihin, Badong, ang tagal nating pinag-uusapan, tagal ng pinag-uusapan niya, 1 taon na yung confidential fund na 125, napahiya po sila kahapon. For the first time, sumagot po yung COA. Walang problema sa 11 days. Wala palang problema sa 11 days. Ang tagal na inalagaan ng mga tatanga-tangang mga followers yan. Ginagawa kasi kayong tanga eh. Hindi po kayo dapat nagpapatanga. Noon ko pa sinasabi yan, pwede mo ngang gastusin, billion eh. 125, 11 days. Yun lang yung pinaproblema nyo. Hindi po problema yan. Pwede ka nga magbayad ng 1 billion sa loob ng 1 araw eh. Pwede mong gastusin yun. Basta tama. Tama ang pinagkagastusan. Badong, ang tagal nilang pinanggigigilan yan. Lahat ng mga followers, yan yung binabanat. 11 days lang ginastos. Sinabi ng COA, walang problema. Wala. Babalita ba yan ngayon ng dyaryo? Inabangan nyo ba sa dyaryo? May nakalagay silang headline. 11 days, no problem to COA. Wala pong magbabalita niyan. Kaya nga, labanan po to ng mga vloggers. No? Sa vlogger lang po nyo magbabalita na yung problema ng 1 taon ng mahigit na 11 days, wala palang problema. Sabi nga ni Tess rin nun, 1.4 nga sa 1 araw ang budget ng flood control. Hindi sila namumblema. So barag na po yun. Kaiimbita nila sa COA, lalong pinapaliwanag ng tao sa COA na resibo lang, mga papeles lang po ang hinahanap nila. Kailan po binigay yung notice of disallowance? August. Ano pa lang po ngayon? August 2024 po to. Ano pa lang po ngayon? September. September pa lang ba dong? Wala pang 1 buwan. Ilan po ang ibinigay ng COA para ayusin nyo yung papeles? Papeles lang po ang inaayos. September 19 lang ngayon. Binigayan August 24. Wala pa pong 1 buwan. Ilang buwan ba dapat yan ayusin? 6 months. 6 months? Pagkatapos, pag sinabi hindi na-satisfy yung COA, iaapila pa sa Supreme Court. Wala pala talagang issue sila ba do? Wala silang issue. Kung susunod sila sa batas, hindi nila mamadaliin, wala pa silang issue. Kasi yung isa nga nagtatanong, convicted na eh. Pwede pa magtanong, bakit? On appeal eh. Inaapila pa eh. Convicted ka na nga, si Castro. Hindi po natin kinu-question yan, bakit nariyan eh. Kinu-question natin, bakit nariyan. Kaya lang alam po natin, kung bakit hindi siya nakakulong, kasi on appeal siya. Yung kasama nyo nga, on appeal, walang namumblema eh. Tanong ng tanong eh. Ayun po kasi ang batas. Pwede kang umapila. Ibig sabihin ba dong, dito pa lang sa COA, wala pa yung apila sa Supreme Court. Wala pang 1 buwan. 6 months. Opo.
Magkakaproblema lang after ng 6 months. Pag 6 months, sinabi ng COA, hindi talaga, disallowed ka talaga. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng disallowed? Hindi po ninakaw yun. Bibigyan ko kayo na halimbawa. Ang dami ng computer sa opisina, diyan sa isang eskwela, halimbawa principal ka. Bawat room na meron ng printer. Bumili ka pa rin ng printer. Disallowed yung 10 printer na binili mo. Bakit? Ani mo ba yung printer, Mr. Principal? Bawat room ng klase, hindi naman dapat sa opisina lang. Excessive. Ang dami mong binibili. Malamang meron ka suki ng malamang yan, may suki ka na ng mga printer na yan. Disallowed ka. Hindi mo maipaliwanag. Bibigyan ka pa rin. Bibigyan ka pa rin ng 6 months. Disallowed. Hindi ka dapat bumibili na ng computer. Sangkatutak na printer. Sangkatutak na eh. Ganun lang po yun. Ngayon, kung napatunayan, hindi ka na umapila. Disallowed. Bayaran mo lang yung binili mo. Hindi po yan criminal na ikukulong ka. Halimbawa, at the end of the day, sinabi ng COA na ang disallowed niya eh. Ano po ibig sabihin ng disallowed? Bayaran mo lang. Wala kang kaso. Walang kaso? Wala palang kaso yung badong pinag-uusapan natin, napakatagal na. Opo. Kaya nga sabi ni BP Sara, bakit ako sasakay diyan sa mga kalokohan ninyo? Gusto nyo lang akong pasamain. Samantalang sa totoo lang po, kahit pa nga lumipas ang 1 taon, isosoli mo lang. Wari, 10 printer, disallowed yung principal. Iuwi, amin na, hindi pala po pwede to. Iuwi ko na lang to, ako na magbebenta. Babayaran niya lang. Ganun lang po yun. Bumili ka, hindi na karapat-dapat bumili. Patutunayan lang ni BP Sara na meron talagang mga binayaran na mga nagturo. May binigyan talaga sila na reward. Hindi pumirma, hindi nila napapirma. Nagtago na. Kaya gustong-gusto nila, sino kaya yun? Kaya nga po confidential eh. Ngayon, kung makikita nila Franz Castro halimbawa, eto pala, nakatatlong turo to. Yung binibigyan ng reward, kaya nga po confidential, di ba? Bibigyan ka na reward. Hindi po ipapaalam kung sino ka. Gusto nilang makita yung pirma ng tao na yun. Sino ba yun? Kita nyo hamon, baka naman wala niyan. Putya, pag nalaman tao na yan, eto pala yung nagtuturo ng mga, alam nyo na, di ba? Hindi ko na itutuloy. Ganun lang po yun. Disallow, correct. Si Gordon. Si Gordon ba nakulong sa disallowance? Pinasusoli lang sa kanya. Bernadette, hindi ko po sinasabi na magsosoli si BP Sara. Worst comes to worst. Yun lang po ang pwedeng ipagawa sa kanya. Hindi po siya makukulong ng 1 araw hanggang 6 na taon. Wala pong ganun. Iba po yan sa graft and corruption. Wala pong hundreds of millions. Sa katotohanan po tayo. Bernadette Loinker, thank you very much sa $10 na pangkape. Okay, balik po tayo, no? Kung masama po yung mga disallowance na yan, halos lahat po ng ahensya ng pamahalaan, lagi po may disallowance. Ngayon lang po natin naririnig yan
Kasi ngayon lang po nila sinasalang yung mga disallowance na yan. Di po ba? Disallowance lang, hindi natin minamaliit, no? Tama naman na dapat, eto pa bago nila. Tinatanong tong mga ano na, siyempre, imbis na maka-atake sila, defensive sila no? Ano po yung sinasabi na naghanap lang daw kayo ng may nadulas na congressman, bata. Si Ortega yata yun. Yung medyo magandang lalaki ng konti. Tinanong baka ano lang daw kayo, yung naghanap lang kayo ng pang impeachment, sabi ni BP Sara. Hindi po. Ako personally, nakita ko na. Nakita na raw niya na may disallowance. Tsaka yung bago po nilang pinauuso ngayon na audit observation memorandum. Pag kayo po, hindi po kayo sanay makarinig na nito, audit observation memorandum. Ano yan? Krimen. Hindi po siya krimen. Yan po ang binibigay para maitama mo na yung mga pinakokorek. Halimbawa, sinabi ng COA, kulang ka ng papeles, ipoproduce mo yung papeles. Pag hindi ka nakapag-produce, doon magiging disallowance. So eto, early stage pa lang po to, hindi pa po siya nagiging disallowance. Kaya nga po, wala talaga sila kasama yan sa plano nila na office yung audit observation memorandum. Kasama po yan sa plano nila. Mas nililito yung tao, mas maraming numero yung binabato sa tao, mas hindi maunawaan ng tao, palalabasin na corrupt. Paulit-ulit lang naman yan. 125 million, di ba? 125 million. Wala na pong ibang disallowance ang Office of the Vice President. Yun lang po, yung dun sa confidential fund. Pero sa mga pamimigay ng tulong, yun pong sa mga pagbibigay ng burial, yun po yung trabaho talaga no? Ng Office of the Vice President. Yung pong sa mga burial, medical, mga libreng sakay, wala po nakitang problema ang COA, walang disallowance. So ano yung pinoproblema nila? Yung hindi dapat problemahin para lang pasamain si BP Sara. In contrast, dito rin po, Run Wild, thank you very much sa 100 pesos na pangkape. Dito rin po sa congressional hearing ngayon, lumabas po at sumisikat kung wala pong tignan nyo po trabaho po kasi ng COA yun, kinakailangan may makita sila. Kung wala na po silang nakikita, parang ano yan parang teacher yan, kinokorek yung correction ng paper. Di ba? Yung mga test paper, kinokorek. Dapat ba perfect lahat? Dapat po ba perfect yung perfect po lahat yung mga estudyante? Papatayin ka na ba? Bagsak ka na. Out of 100 items, 99 ka lang. Babalik ka sa grade 2. Babalik ka sa grade 6. Kasi 99 lang ang tama mo, may mali kang isa. Ganun po ginagawa nila kay BP Sara. 99 yung tama, isa lang yung mali, nagpo-focus sila dun sa mali. Hindi pa nga mali. Hindi lang maintindihan yung sulat. Humaba lang A talaga yun. Di ba? Pag maliit na A, diyan nalilito yung teacher May naging buntot lang pataas, naging mukhang letter D. Perfect dapat si BP Sara. Ganun lang po natin yun, no? Kaya po paulit-ulit, mapapansin nyo, yan na naman. Ito na naman, yan na naman yung tanong ni Castro. Yan na naman yung tanong ni Swansing. Yan na naman yung tanong. Dahil isa lang po yung may disallowance. Yun lang 23 million out of 125. Pero mababawasan po yun. Ang keyword po dyan, satisfied. Sa 11 days po ba na-satisfy yung yung COA? Na-satisfy po sila. In contrast, sa isa po nilang congressional hearing,
Yung ang nakasalang po si Kimbo. Ano po yung hindi mapaliwanag? Nasaan, magkano ang savings na ibinalik, saan dinala yung savings? Yung mga figure po na pinag-uusapan dito, 700 billion. Ikumpara nyo sa 125 na ginastos ng 11 days na nasatisfy po yung COA. Ito po. Ang simple ng tanong, nasa napunta yung mga savings? Daan-daang bilyon po ang pinag-uusapan. Doon po sa kabila, ang tinutukan nila ng gusto, si BP Sara, hindi nila mapagbintang ang magnanakaw. Hindi nila mapagbintang ang korap. Bakit? Wala ngang salitang corruption eh. Walang salitang nanakaw, walang salitang nawawala. Dito po, lahat po nariyan. Nawawala yung report kung saan napunta yung daan-daang bilyon na savings. Paglabag sa batas, yung gamitin mo sa iba, yung pondong nakalaan. Yan yung sinabi ni legal ba? Ano na nga yung termino dun sa budget na yun? Ano na nga yung termino ni Herrera dun sa budget na yun? Yung nakalaan na. Yung alam niyo yan eh. Teka lang, hanapin ko lang saglit. Pero pag na earmark, yun, naka-earmark na. Ang dami po una, may nawawalang pondo, daan-daang bilyon. Hinahanap ni Herrera. Tsaka palang, kung si BP Sara yung tinanong, may nawawalang pondo. Putyan, laking issue niyan. Headline yan sa lahat ng dyaryo. Hinanapan si BP Sara, hindi nakasagot. Nawawalang pondo, magnanakaw. Ganun kaagad yan. O yun, nawawala yung savings. Hinahanap ni Herrera. Ikalawa, tinanong si Kimbo, ang linaw. Legal ba? Naggastusin? Sa practice po natin. Sa practice po natin. Hindi po. Nagkautal-utal na. Hindi ko po tinatanong kung practice natin yan. Ang tinatanong ko po kung anong batas yung nagsasabi na pwede mong gastusin yung naka-earmark ng pondo. Wala silang balak imbestigahan yan. Ikatlo ngayon, nire-raise ni bawat ahensya, kinunan nyo ng pondo, kasama yung PhilHealth. Bawat ahensya, kinunan ng pondo. Hindi, kay Herrera lang to. Tatlo kay Herrera eh. Una, nawawalang daang bilyon po to ha. Around 700 billion lang nakikita ko. Siyempre, wala silang binibigay pang figure. Pero more or less, ganun. Yun po, yung savings. Ikalawa, earmark. Bakit nyo ginagastos yung earmark revenue? Naka-earmark nga eh. Nakalaan na yan eh. Ikatlo, eto po, yung kinunan ang bawat ahensya para pondohan yung tinatawag na, alam niyo ba nung pinag-uusapan yan nung last year? Bakit po may mga unprogram na item, unprogram? Ibig sabihin, hindi po nakaprograma, di ba? Bakit hindi nyo lang po ilagay sa program? Saan kukunin ang pondo niyan? Ine-expect nila na pag lumaki ang kinita, yun nga yung una eh. Yung pag malaki yung kinita ng pamahalaan sa taxes, sa mga pumasok na investors, doon po manggagaling yung pondo rito sa program. Natatandaan ko pa yung mga pinag-uusapan yan eh. Kung saan magmumula yung pondo dyan sa program. Ngayon, dahil wala po tayong kinikita, ang Pilipinas, hindi ko po sinasabing wala as in wala. List sa expectation. No?
yung expectation na dadagsa dito yung mga foreign investors, bakit po natin natiyak na halos walang foreign investors? Hindi ko po sinasabing wala as in zero, ha. Wala as in yung expectation natin na sa dami ng kinausap ni BBM nung kanyang unang 2 taon ng panunungkulan, sa dami na napuntahang lugar sa buong mundo, ine-expect natin na maraming bubuhos dito na foreign investors. Eh wala eh. Ibig sabihin, kinakailangan pondohan to. Yun nga po, yung pinagkukuha. Sinilip. Puta, PhilHealth, meron pala kayong di ginagastos dyan. Amin na yan. Steve na yan. Steve. Kita nyo? Tinatanong na naman ni Herrera yan. Kay Herrera lang 3 eh. Kay Brosas, 5,500 na flood control. Ngayon may 5,000 na namang binadgetan. Iba pa po last year, 2023, 5,500. Mula noong 2022, mula nung umupo si BBM. Iba pa po ngayon, 2024, 5,000 na naman. 10,000 na. Pucha. Ang nangyayari, pucha, habang lumalaki ang dumadami ang binabudgetan na proyekto, lalong bumabaha sa Metro Manila. Eh, kay Tatay Digong, simple lang eh. Tignan nyo, saan din na nauwi? Sa basura rin. Kay Tatay Digong, kultura ng wag magtapon ng basura. Kung mayat maya may naglilinis sa mga ilog, sa mga estero, mahihiya ka eh. 'Di ba? Mahihiya kang magtapon eh. Nakita mo may naglilinis tapos tatapunan mo. Eh kung wala ka naman nakikita na naglilinis, nagtaka pa sila eh. Bakit kaya tayo binaha? Malamang nabangga yung flood control program natin. Nabangga yung utak no nakaisip ng sagot na ganun. Nagiging katatawanan yung mga sagot eh. Tignan po ninyo. Bakit sila napikon kay Marcoleta at tuluyan ng tinanggal bilang vice chairman? Sinagot lang sila ni Marcoleta. Paano ba tayo binastos ni Vice President? Una, nagpunta dito si Vice President. Ikalawa, sumasagot naman sa inyo. Di nyo lang gusto yung pagkakasagot. Sabi ni Bato. Hindi, no? Maapoy, sino po talaga problema ng Pilipinas? Eh lahat naman na sinalang nyo dyan, umaapoy kayo sa galit. Hindi po si BP Sara ang nagpapa-high blood sa mga congressman natin. Yung pagiging siga nila, yun po ang nagpa-high blood sa kanila. I'm not satisfied with your answer. Therefore, I will contempt you. Pati congressman, hindi na kayo satisfied sa answer. Kapwa nyo congressman niya si Marcoleta eh. Kaya nakakatakot umatin sa mga hearing nila eh. Di ba? Natatawa ko kay Kasiong. Nung una, pwede po, hindi ko po sasagutin. Sige, pag hindi mo sinagot niya, kukulong ka namin sa correctional. Correctional agad. Natakot, sumagot. Eh ngayon, ayaw ko na. Ikulong nyo na lang ako. Antindi, ano? Are you rebuking? Ganun kagad, mga hindi sanay na nakokontra. Debate po, hindi po duruan dapat. Suspended si ano? Yan ba honorable na gawain yung mga yan? Mag-isa lang nyo na naman kinaya. Mag-isa si BP Sara, pinagtulungan nyo. Kayo pa rin ang api. Si BP Sara pa rin ang Bratanela. Ano tawag sa inyo lahat? Kung yung mga guest ninyo Bratanela pa rin,
Simple lang yung ayaw ni VP Sara, sinabi niya na, 'di ba? Ang sinabi ni VP Sara, ayaw niyang maging bahagi nung ginagawa ninyo. Makikilahok pa siya diyan sa kalokohan ninyo. Pero pumunta siya roon para hindi ma-contempt. Kita niyo yung ugali ni VP Sara? Yung concern niya, kasi sinulatan niyo sila lahat eh. Pag walang dumalo na representative, yung mga nasa Office of the Vice President, Extension Office, iko-contempt nyo, di ba? O hindi nyo ma-contempt. Bakit? Dumalo si VP Sara eh. Tapos nagpaalam sa inyo. Pinayagan nyo. See? Kaya naisahan na naman kayo ni VP Sara. Nakaalis, hindi nyo naisalang. Wala kayo naisalang ng mga tauhan. Kasi nga, ngayon, meron na naman kayo. Lahat ng mga nakapirma, inimbitahan nyo na naman. Mga tauhan na naman ng Office of the Vice President yan. Hoping na may dumalo kahit isa. Tinignan ko nga yung meaning na rebuke eh. Alam nyo, debate lang po. Sinasabi ni Luis True, na hindi sumasagot si BP Sara eh. Sinasabi ni Luis True na ganto-ganto si BP Sara. Sumagot lang si Marcoleta. Hindi nang babasto si BP Sara. Ginalang nga tayo. Doon sila napapahiya eh. Ginagalang nga kayo. Kaya nga sinabi, nag-present pa nga. Di ba? Nag-present pa nga si BP Sara. Ito po yung gusto naming budget. Ito po yung presentation. Nariyan na lahat. Kayo na po bahala. Mahirap po bang intindihin yun? Hindi na po ako sasalang dyan. Kayo na po bahala. Ito na po. Ang gusto nyo isalang. Ayaw niyang magpatrap sa inyo. Ayaw ni BP Sara. Uulit-ulitin yan eh. Di ba? Katulad ng inulit-ulit nyo. Ang matatalinong tao, hindi nyo madadalawahan. Yung ginawa nyo kay BP Sara, bagong-bago lang siya, sinalang nyo. Wala pa siyang ganong alam sa DepEd. Natural, pag tinanong nyo siya, ipapasa niya sa may nakakaalam. Sige, that will be answered by Yusek, ganun. That will be answered by Yusek, ganun. Eh, minasamaan nyo. Ginawa nyo ng mga memes. Di ba? Walang kakayang sumagot. Walang kakayang sumagot. May nakahanda na nga kayong memes eh. Ano yung hinanda nyong memes na nabutata kayo? Akala nyo ang sasagot ng sasagot yung Yusek niya na si, ano na nga yung pangalan ng Yusek niya? Na lagi niyang kasama, na iniwan niya na rin ngayon. Para talagang solo lang siya. Sino yung Yusek niya na lagi niyang kasama? Yun daw ang si Powa. May mga ano na sila eh, may mga nakahanda na. The real Vice President. Eh yung isa, siguro mini-meeting yan ng mga trolls. No? Tapos, akala, ipinagpalagay nila eh, si Powa yan. Ang sasagot ng lahat na yan, si Powa. Eh alalay lang talaga si Powa. Yung tunay na Vice President. May naglabas pa rin, hindi siguro nakarating sa kanya yung bagong memo. Awatin nyo muna yung paglalabas ng picture ni Powa na the real Vice President. Nang mukhang tanga eh. Paano magiging real Vice President yan? Nakitang-kita namin si BP Sara sumasagot ng lahat. O, di ba? Inuunahan nila, kala nila kaya nilang unahan yung utak ni BP Sara. Kuya Bads, asan si Kimbo absent? Bakit? Hindi po. Ibang committee po to. Ibang committee na, yun pa rin ang sinalang. Yun pa rin confidential fund. Kaya walang kamatayan yan eh. Nagmukha kayo,
lahat ng press, hindi nila nilalabas na walang problema yung 11 days. Yan po ang pinakamalaking sampal sa kanila lahat kahapon. Sinagot sila, we are satisfied. There's no problem sa 11 days. Walang problema sa 11 days. Pagpabor po sa mga Duterte, hindi nila ilalabas yan. Meron ba naglabas ng dyaryo? May magbabalita ba na walang problema 11 days? Ang tagal po nilang ilalagaan yan. Mapapahiya sila lahat Imposible naman kayo dyaryo, hindi nag-aaral yung mga reporter nyo. Sa bagay, mahina talaga mga reporter nyo. Ako noon ko pa sinasabi, walang problema dyan. Kahit 1 billion pa yan, kahit isang araw, kung babayaran mo na lang Opo, huwag kayo mag-alala, within 6 months, masasatisfy na naman yung COA dyan sa disallowance na yan. Pinakikinggan ko maigi, yun yung ayaw nila, yung makinig ka sa mga lahat. Pinakikinggan ko yung sa tanong Yung mga magagaling kasing magtanong, na napapaayo nila yung COA sa gusto nilang mangyari kasi yes or no lang ang gustong ipatanong. Pero dahil yung nauna si Castro at si Swansea, akala nila basta papabor sa kanila yung kwento nang hindi nila ginaguide ng tanong, doon sila palpak. Pinasagot nila 11 days. Wala. Nasatisfy po kami. Yung isa pa, ano yung kulang? Ang gusto niya may mga ginawang kapalpakan. Hindi po. Ang kulang lang yan, papeles. Pag naipasa nila yung papeles, tapos na. Yun lang po yun. Yan lang po rin ang ating topic. Pwede na po kayong mag-gisa. Pwede na po kayong mag-gisa ng munggo at mananghalian tayo.